Pangulong Bongbong Marcos. Alam na ito, napaamin ni Atty. Claire. Si Atty. Roque, binenta nga ba ang gobyerno? Halika ating pag-usapan ang isang napakatinding palaisipan sa mga likod ng mga salita na talaga namang nakakagulat. Aminado ako mahirap na maging messenger ng administrasyon kasi para kang salesman na kahit gaano kang kagaling na salesman, kung hindi magandang produkto, mahihirapan kang ibenta. So all I can say is good luck sa mga bagong PCO officials. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. And where, for God's sake, is Harry Roque? Bakit parang libre na lang siyang mag-post ng kung ano-ano sa social media na parang kinukutya pa ang administrasyon at mga otoridad natin while avoiding arrest for charges of human trafficking? The heat index in Dagupan, Pangasinan is forecast to peak at a danger level of 42 degrees Celsius on Wednesday, March 5. In an update on Tuesday, March 4, Pagasa explains that a heat index of 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius falls under the danger category. This would likely cause heat cramps and heat exhaustion. Pagasa adds heat stroke is also probable with continued heat or sun exposure. Isang palaisipan, isang slip of the tongue, isang pangungusap na maaring hindi sinasadyang lumabas, o isang pagbubunyag ng hindi dapat marinig ng madla. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa isang sagutan ng dalawang matatalinong abogado, isang dating tagapagsalita ng Malacanang at isang bagong opisyal ng administrasyon, may nasabi ang isa na tila nagpahiwatig ng isang napakalalim na lihim, isang revelasyon na kung susuriin ay maaring nagpapatunay sa matagal ng hinala ng maraming Pilipino. Pero teka, paano ito nagsimula? Ang patutsada ni Roque, salesman ng Pangulo. Si Harry Roque, dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte at ngayon matinding kritiko ng kasalukuyang administrasyon, ay nagbigay ng isang mapanuksong pahayag. Kahit gaano kagaling na salesman, kung hindi magandang produkto, mahihirapan kang ibenta. Parang may pinatatamaan, parang may ibig ipahiwatig. Pero ang tanong, kanino siya tumutukoy? Maraming nag-iisip na ito ay isang direktang banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa tapos si Roque. Sa kanyang pangungusap, tila may pinapalabas siyang mas malalim pa. Ang administrasyon ba ni Marcos ay isang produktong mahirap ibenta? Ngunit ang pinaka-kontrobersyal ay ang naging sagot ni Atty. Claire Castro. Napakatapang at napakatalino. Messenger kami, hindi salesman. Sa isang matalim na tubo, sinabi ni Atty. Claire Castro na hindi sila salesman. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Sandali lang, bakit pagbebenta ang napiling termino? Kung hindi ibinebenta, bakit kailangang sabihin? Kung hindi kailanman naging usapan ang pagbebenta, bakit ito kailangang ipaliwanag? Ito ang nakatawag ng pansin sa maraming netizens. Parang isang hindi sinasadyang revelasyon. Parang isang paglilinaw sa isang bagay na hindi naman dapat maging issue. Maliban na lang kung ito ay may katotohanan. Pero may mas mabigat pang tanong, ano ba talaga ang binenta? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Binenta nga ba ang Pilipinas? Matagal nang usap-usapan ang di umano'y malambot na tindig ng gobyerno sa nakarang administrasyon pagdating sa China. Pero kung titignan natin ang mga nangyari sa nakarang administrasyon, tila may pattern na lumilitaw. West Philippine Sea, sa kabilang desisyon ng International Tribunal pabor sa Pilipinas, tila may pag-aalangan ang gobyerno
naigiit ito sa China. Pangalawa, infrastructure loans. Malalaking utang mula sa China ang pumasok sa bansa. Pero marami ang nagtanong, pabor ba ito sa atin o sa kanila? Pangatlo, pogo at Chinese influx. Ang paglobo ng Chinese businesses sa Pilipinas ay nagdulot ng isyu sa seguridad, ekonomiya at kultura. At ano ang napakalaking katanungan patungkol sa Gentleman's Agreement na dati ring binanggit ng Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa ugnayan ng dating Pangulong Duterte kay Pangulong Xi Jinping ng China? Hindi pa ba sapat ang mga ito para magsimula ng kaduda-duda ng mga pananalita? Ang slip of the tongue, sadyang nabanggit o totoong nangyari. Hindi natin masasabing tahasang inamin ni Roque na may pagbebentang ng ganap. Pero ang kanyang pahayag na mahirap ibenta ang isang bulok na produkto at ang agarang sagot ni Castro na hindi sila nagbebenta ng gobyerno ay tila nagpapahiwatig. Ay tila nagpapahiwatig na may katotohanan pilit nilang gustong linawin. At tila nabasa ito ni Atty. Claire Castro. Kaya naman bumanat siya na hindi nila binibenta ang gobyerno. Pero bakit kailangang linawin ang isang bagay na hindi naman dapat issue, maliban na lang kung ito ay totoo? At kung totoo, sino ang tunay na nakinabang? At sino ang tunay na nalugi? Ang mas malaking tanong, alam ba ito ng ating Pangulo? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Marcos 8 verse 36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan ngunit mapapahamak ang kanyang kaluluwa? Sa mundo ng politika, negosyo at kapangyarihan, madalas nating marinig ang salitang benta. Ibenta ang isang ideya, ibenta ang isang imahe, o sa mas malala, ibenta ang bayan para sa sariling interes. Ngunit sinabi ng ating Panginoon Jesus sa atin ang isang mahalagang katotohanan. Ano ang silbi ng lahat ng yaman at kapangyarihan kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak? Maraming tao ang handang ipagbili ang kanilang prinsipyo para sa pansariling kapakinabangan. Pero hindi ganito ang ating Panginoon Jesus. Sa halip na ipagbili ang kanyang sarili sa kasikatan, ginamit niya ang kanyang buhay upang ipakita ang tunay na paglilingkod. Hindi siya nagbenta ng ilusyon, kundi nag-alay ng katotohanan. Hindi niya ipinagbili ang kanyang dangal para sa kapangyarihan, kundi isinakripisyo ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Kung totoo mang may pagbebenta ng bayan, ano nga ba ang tunay na halaga ng isang bansa? Ang isang bayan ay hindi lamang lupa at kayamanan. Ito ay ang mga tao, ang kanilang dangal, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ngunit paano kung ang mga lider mismo ang nagpapalit ng dangal para sa sariling interes? Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo maging tapat sa katotohanan, kaibigan. Hindi natin kailangang ibenta ang ating paninindigan para lamang mapansin o makinabang. Sa halip, dapat natin ipaglaban ang tama, sapagkat ang totoo ay hindi nabibili at ang hustisya ay hindi dapat ikalakad. Ang tanong, kaibigan, mas mahalaga ba sa iyo ang panandaliang kapangyarihan o ang walang hanggang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo? Tandaan, ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa katapatan kay Kristo at sa kanyang katotohanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyo pong gabay. Huwag niyo po kaming hayaang mahulog sa tukso ng kasinungalingan at panininlang. Turuan niyo po kaming tumayo sa iyong katotohanan. Kahit may hirap at hindi popular, bigyan niyo po kami ng tapang upang manindigan para sa aming bayan at sa iyong katwiran. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong patnubay sa amin at sa inyo pong pagmamahal at patuloy niyo po kaming gabayan. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatingin sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.